Good day mga ka-travelers and welcome back na naman dito sa ating channel. Panibagong vlog na naman tayo mga ka-travelers. So ito, update ko kayo dito sa ating bahay na nabili sa halagang 5,000. Pero nga, dahil nga ito ay may kalumaan na, ito ay nirenovate natin mga ka-travelers at inayos. So ito na yung update ka mga ka-travelers. Papakita ko na sa inyo yung napa-improve natin dito sa bahay na to na sa halagang 5,000 na nabili natin. Ay kasama na yung bahay na old and yung lupa na nasa 300 square meter mga travelers, no. So syempre mga travelers ay nasa may isang buwan na pag-aayos natin dito dahil nga ito ay pa sideline o extra nating inaayos. So kaya umabot siya ng isang buwan mga travelers. Pero kung ito ay tuloy-tuloy na pag-aayos, siguro mga mahigit lang 1 week, so okay na ito. So ngayon mga travelers, papakita ko na sa inyo kung magkaano ba yung nagastos natin dito. Pero actually ang nagastos ko na dito ay nasa 60,000 mahigit na mga travelers sa renovation. At syempre ang ginawa ko ay DIY lang, so hindi na ako napagastusan sa labor at sa patao mga travelers, no. So medyo nakamura ako dito sa labor at nabili ko dito materialis lang. Pero kung pinatauhan ko talaga na may mga panday, ay siguro abutin ako ng mahigit 100 mga travelers kung may mga panday na araw-araw magtututok. Pero kung may mga panday, tapos na ito mga travelers. So ito na guys, papakita ko na sa inyo dahil nga yung sahod natin sa YouTube ay dito mapupunta. At syempre may sasahurin pa tayo sa YouTube at dito rin mapupunta mga travelers. Okay, so papakita ko na sa inyo guys yung ating pagka-renovate dito kanang itsura niya. So guys, ito na yung itsura niya. Yan, so dito sa loob, okay. Sa labas muna, papakita ko sa inyo sa labas. Yung itsura dito sa labas. Okay. Ito mga travelers, no, yung dati na sa labas nito ay puro sira-sirang dingding. Ayan, at ngayon pinalitan natin ng hardiplex. So pati din yung doon na side, kung mapansin nyo dati yung unang binlag natin siya ay puro plywood siya na sira-sira na nagkakalobo-lobo. So okay. At sa ngayon ay pinalitan natin siya ng hardiplex. So pati yung pintuan natin, ito temporary lang ito mga travelers. Meron lang tayong pintuan. So yung frame na ginamit natin dito, yung luma pa. Then pinalitan na lang natin ng plywood tsaka itong hardiplex sa labas, no? Okay guys, dito sa loob, dati lang to, hanggang dito lang. Ito yung kanto niya hanggang doon sa may CR. So lang yan siya, half. Then nag-extend ako ng 8 dito at nag-book ako ng GIS. So ayan na yung extension ko, number 10. Yung hero na ginamit natin dyan. Syempre nagkaroon tayo ng palupo. Yung mga bagong palupo natin mga travelers ang nilagay natin dyan. Yung poste natin dito, hindi natin pwede kunin, gawa ng support dito sa gitna, sa center niya. So ang flooring natin dito mga travelers, no, medyo malaki yung ginastos natin sa flooring. Gawa ng yung flooring natin ay kumain ng 17 na sako na semento, lahat to. Kung sa bagay dito nga manipis pa eh. Dito manipis din. Dito talaga yung makapal. 16 yun. At tinambakan lang natin ito ng akwan. Tambakan natin dito ng lupa at mga ibang panambak. So kaya medyo tumaas dito. So dito naman mababa. Yan. Mababa yung dito na portion. Dito naman ay mataas na. Tinambakan ko para nga maglapad-lapad yung area na to. Kasi kung babaguhin ko siya doon mga travelers, ay mag-adjust din ako doon ng dito ko siya iusog. So panibagong poste, panibagong asintada na naman sa gilid yung gagawin natin. Ang ginawa ko, extend na ako ng 8 para mas lumaki-laki konti mga travelers. So ayun, ang ginastos natin dito sa flooring, ang sukat nito ay 24 yung lapad and 26 yung haba ng bahay natin, 24-26. Ang ginastos natin dito sa flooring ay 17 na bag na semento and isang load na buhangin. So actually nakadalawang load na tayo. Syempre meron tayong asintada dito sa gilid. Yan. And yan, bali 2 kwarto to mga travelers yung gagawin ko dito. Ito yung isang room at dito naman yung isang room. So kasunod, dudubulwuling ko to kasi delikado sa bata. Yan. Baka masugat dito sa may metal studs. So, duduplihin ko yung mga travelers. Yan. Matalas kasi itong metal studs. So, kailangan talaga yung duble. So, matibay siya mga travelers. Ito nga metal stud. Naglagay na rin tayo ng ating bintana na steel matting.
Ito yung manipis na galvanized, so hindi ito kinakalawang basta-basta. Okay, so dalawang bintana to nilagay ko. Ito yung isa. And dito kasi sa gilid, medyo madali naman itong gawin. Dito sa gilid yung kanto-kantuan. Yan, ginanyan ko lang siya. Pinatulan ko lang din, sinalpak doon. Bali yung dulo nito, tsaka dulo dito, pinagtagpo ko doon sa gilid para merong pagpadilikitan nitong ating hardiplex. Okay. So, ang sukat nito ay 10 by 10. Dito rin sa kabila, 10 by 10 din mga travelers. So, malapad-lapad na rin. At sa bawat kwarto, tigda dalawang bintana para preska. At maglalagay na lang ng sliding pagka meron ng budget mga travelers. No? So, sa bubong natin, ayun sa Yero, sa extension natin mga travelers, naglagay tayo ng 13 na Yero. Papunta doon, bali ang sukat nito ay 26 feet papunta doon mga travelers. So, ang kailangan natin na dito na Yero ay 13 piraso. So, 14 piraso ang binili ko na Yero. Doon ko nilagay yung isa sa gilid. Kasi talagang kinain ng kalawang doon yung isang Yero natin. Pinakadulo doon sa gilid sa baba. So, pinalitan natin ng bago. And yun yung pang 14 na Yero. And 3 palupo. Yan, mga bago na yung palupo natin. May sobra pa nga tayo. Ito isa. Ay doon natin ilalagay sa may center. Ito. Sa dugtungan nitong sa CR tsaka dito sa extension. Okay. Yan. So dito wala pang pintuan. So madali naman ang pintuan gawin. Basta metal studs lang ang gamitin natin. Yan. And nung nakaraang araw, gumawa tayo ng lababo. So DIY lang din. Kaya hindi ako marunong. Kaya nga lang nag-crack siya dito. Gawa ng naipit yung isa kong nilagay dito na pang formas. So hindi ko natanggal, pinukpok ko. Yung nag-crack siya, ito lang naman. Ito. So buti na lang, nilagyan ko ng kabilya. Kung hindi ko nilagyan, wasak yan guys. So ito yan o. Yan. So nag-crack siya. Yan, may kabilya tayong nilagay dyan. Kaya hindi basta-basta bibigay yung ating lababo. Okay. Yan. Ito yung binili kong zinc sa Lazada na 300 pesos. Yan, lalagyan natin ng tiles. Siguro 60 by 60 kasi na dito guys. Na tiles sa dalawa. And dito sa gilid, tabas-tabas na lang. Kabilaan. Okay. So dito naggastos na ako din ng isang semento. Isang sakong semento dito yung naubos mga travelers. No? So yan. At DIY lang mga travelers, matututunan mo din at syempre, pagkagagawa ka sa sunod, kahit ikaw na lang, kayang-kaya na. Madali na lang gawin mga travelers. Okay. So dito kasi, ilalagay ko dito, bali ang isang plywood, hatiin ko yung mga travelers, isang plywood na yan, bali 2, kasi 4 yung lapad niya, 2 feet, dito ko ilalagay, hanggang dito. Yung kalahati. Din yung kalahati niya steel matting para yung hangin through and through lang. So, steel matting yung sa taas, 2. Then hardiplex yung sa baba na 2 din. Kasi yung sukat ko dito ay 4 feet. So, sakto lang yung isang sana steel matting. So, mas maganda meron din talagang ito, dugtong. Hindi siya buo talaga na hollow blocks. Okay. Yung sa CR natin mga travelers, yan, nagawa natin ng paraan na ipasok natin yung CR. At yan, ako lang gumawa nito eh. Yan, bali pako yung nilagay ko dyan na yan puro pako. Na-design ko yung haba. So pinatagos ko lang yung 5 na pako. Dito sa 2x3 natin na pinagpakuan ng Yero. Then pinabaloktot ko hanggang dito. Yan, katulad nun. Yun nga, hindi ko pa napabaloktot. Para mas matibay siya. Feeling ko mas matibay siya compare dun sa screw na ginagamit dito sa tubo. Kasi yan, pwede natin baloktutin. Yan yung pinaka-pipigil sa pressure o yung lakas ng hangin. Okay, so palitan pa natin ng pintuan tong ating CR. So, lumang-luma na kasi mga travelers. So, next project naman yan. Okay. So, nakaubos din ako dito ng 60,000 na. Yung naubos ko dito mga travelers. Okay, dito tayo sa labas. Yan. So, doon nakaharap yung solar natin.
Ito yung itsura sa gilid. So pinalagpas ko lang to. Gawa nang mag-extend pa ako dito ng yero. Kasi dapat ganyan yung bulada. Ang bulada dapat ay 2 or 1.5 feet para mas mahaba yung bulada niya. Hindi ng ulan yung hardiplex, hindi siya tatagasan. So ito na mga ka-travelers. Pag nandito tayo, yung ganyan yung itsura niya. Yan, ganyan siya. Dito kasi mababa talaga dito. Fish pond kasi yan dito mga travelers. Ito na portion. Kaya pag tumaas yung tubig, umano yung tubig dyan, ang po yan dito, ang lalim ng tubig. Hanggang dyan yan. Yan o. So, yung poste natin, ito yung binili natin sa diversion road dun sa Tuguegarao na 40, schedule 40. Itong poste natin mga travelers. Yan. Ito yung extension natin dos yan 2 feet yan yung bulada natin. Kaya ang layo niya dito sa ating dingding. So hindi na yan abutin ng ulan o yung ambi. Gawa ng grabing extension natin. Talagang pinasobrahan natin yan. Para hindi mabasa yung hardiplex. Tsaka yung steel matting. Protection na rin sa ating doon sa loob. So, yan. At syempre, sa tuloy-tuloy nyo na nasuporta natin sa ating channel, ay nakapagpunta rin tayo ng sariling bahay mga travelers. Sa gustong bumisita sa bahay mga travelers, ay punta lang kayo. Walang problema. Libreng-libre. At free na free. Yan. So, bukas tatapusin ko na ito mga travelers para mapinturahan ko na to. Okay. So, dito sa gilid, papakita ko naman dito sa gilid. Yan o. Ito yung sa gilid niya. So, ayan mga travelers. Ayan, konting tiyaga na lang ay matatapos na rin to. So, yung yero natin, lalagyan natin ng coating. Pipinturahan natin. Para naman ay kung dumating yung talagang tag-ulan ay hindi kalawangin yung ating yero. Yan, ito yung gate natin. Kasi meron daanan dito. Yan. So, ayan mga travelers, ay bukas ay kumpletuhin na natin to. Itong ating dingding dito na 2 feet yung taas hanggang dito. Yung taas niya, kalahati ng 4 feet. Yan, hanggang dun sa dulo. So, tingin ko makaubos tong isang hardiplex at itong putol. Yan. Ito yung ganyan kalapad yung mauubos niya. Siyempre, diretso hanggang dun. So, ang taas naman yan ay steel matting na kalahati din. Hatiin din natin yung steel matting. Yung dalawang steel matting yan hanggang dun. So, kasya na yung steel matting natin. At mag-add na lang tayo ng hardiplex na 2. So, mahal kasi yung hardiplex ngayon. Kung hardiplex yung bibili mo talaga na as in yung brand niya ay hardiplex, ay aabot siya ng 700 to 800 pesos. Pero gawa ng yung ating ginagamit ay Sierra board nasa 400 plus. Pero matibay at mabigat lang yung Sierra board. Ito kasi yung Sierra board. Yan, makapal siya. Then solid yung pagkagawa nila, mabigat. Nihirapan niya ako magputol niyan. Unlike dito sa hardiplex na madali na siya putulin, manipis lang. Yan. Itong Sierra board talagang napakatigas. Ito. Ang kinakating ko dito ay yung tawag nito yung cutter talaga sa hardiplex. Hindi ako gumagamit ng grinder gawa ng walang kuryente dito. So yung parang kutsilyo lang siya na ginaganito. Ni-slice lang. So madali lang siya mga travelers putulin. Easy lang siya putulin, madali lang. Okay mga travelers At yun lang yung ating vlog sa araw na ito at in-update ko lang kayo dito sa ating ginagawang bahay. Siyempre, thank you na rin sa suporta ninyo sa ating channel na natapos na rin natin ang bahay natin mga travelers. Almost nasa 70% na rin ay matatapos na rin to. And sa next project natin, bibili rin tayo ng pintura para dito. Yan, pipinturahan din natin ang ating flooring para hindi na tayo gumamit ng tiles, pintura na lang. So at least mas makakatipid tayo dun sa ating
mga gastusin dito guys. So, okay mga travelers, and maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa ating channel. Thank you guys. Thank you for watching mga travelers. Thank you again.